May mga araw na hindi malaman ni Alberto Martinez kung siya'y sinuswerte o minamalas, kung siya'y umaani ng biyaya o ng sumpa. Kakaiba kasi ang kaso ni Martinez. Isa siya sa iilang mamamahayag na pinalad na mabuhay matapos siyang pagtangkaang patayin. Gabi ng Abril 10, 2005, papauwi na si Martinez pagkatapos ng kanyang radio program sa 101.5 Hot FM sa bayan ng Cabacan, North Cotabato sa Mindanao, nang pagbabarilin siya ng ilang kalalakihan. Anong napakinggan ko yung dalawang putok at nahulog na ako sa motor kasi nagnam na yung dalawang paa ko hindi na ako makatayo. At sa nakita kong duguan na ako, so sabi ko sa escort ko, bro, binaril ako. Dalawang bala noong pumutok, ang isa tumama sa aking spinal sa likurang bahagi, and then wasak lahat yung buto ko pati lumbar wasak, and then tumama yung isa hindi tumama, daplis lang doon natama sa jacket ko. Pero kung tumama siguro yung dalawang bala, tiyak patay na ako. Naitakbo si Martinez sa ospital kung saan nasalba ang kanyang buhay, pero nadurog ang buto niya sa likod at hanggang sa ngayon nakabaon pa rin ang bala sa kanyang atay. Si Alberto Martinez, ang dating hard-hitting broadcaster ng Cabacan, isang pastor ng Church of God at takbuhan ng mga naapi, kailanman ay hindi na makakalakad pa. Ang katawan ko, parang wala akong sakit, pero nagnam ang buong katawan ko kasi hindi pa natanggal ang bala nandito sa aking liver, no? At saka mayroon na akong complicated na sakit, may UTI, ulcer, marami na akong sakit ngayon. Gayunpaman, parang pinalad pa rin si Martinez dahil ngayon kaya niyang pangalanan ang mga nagtangka sa kanyang buhay. Sa ospital pa lang nakuha na ng pulisya ang salaysay ni Martinez. Ang mga tinuro niyang namaril ang kapitbahay niyang si Ronilo Quiñones at ang sundalong si Alvaro Obregon. Sa mga sumunod na araw, isa pang pangalan ang dinagdag na akusado, ang negosyanteng si Romeo Araneta. Lahat sila mga kakilala raw ni Martinez at dati na raw niyang nakabangga sa iba't ibang dahilan. May away kapitbahay at away trabaho. Well, based on the testimony, may pong harassment. May harassment na nangyari before the incident. And per the testimony nung si Mr. Martinez, wala siyang alam na taong gagawa sa kanyang ganun. Sa salaysay ni Martinez, pauwi na siya ng bandang alas 8 pasado ng gabi sakay ng kanyang motor nang masalubong niyang 3 lalaki na nakaangkas sa isang motorsiklo. Nung umuwi ako, nasalubong ko yung mga suspect, and then biglang nag-U-turn. So sinundan ako mga 200 meters away from the radio station. Doon ako binaril. So nakita ninyo sila, nagsalubong kayo nung una? Opo, nakita ko sila nung nasalubong ko sila. Kilala ko na sila. And then nung binaril nila ako, kasi tiningnan ko sila, nakita ko rin sila. So kilala ko. At saka yung mga suspect, matagal pa silang umalis Tiningnan pa nila ako kung patay na. Tinakbo siya sa ospital kung saan muntik na siyang matuluyan. Pagdating ng mga investigador sa ospital, pinangalanan kaagad ni Martinez si Obregon at Quiñones. Si Obregon raw mismo ang kumalabit sa gatilyo. Mabuti, nakuhaan na ako agad ng statement sa PNP at that time. And then, I think mga 10 minutes siguro nawalan ako ng boses. Pero mapakinggan ko ang pumasok sa ospital. Kakaiba ang kaso ni Martinez ayon sa private prosecutor na si Attorney Prima Quinsayas. Sa ibang kaso ng pagpaslang ng mga taga-media, hirap ang mga abogadong maghanap ng testigo. Sa kaso ni Martinez, siya mismo ang nagturo sa mga bumaril sa kanya. Unusual in the sense that here is a victim who was actually at point of death, and at point of death was actually able to give the names of his alleged assailants to the police investigators. So it's unique in that sense because usually they really just die or they survive but are not able to identify their assailant. Kumbaga siya yung living witness na nangyari, living witness sa nangyari mismong kaso sa kanya. Ang masakit nga lang nito,
nakasurvive siya sa tangkang pagpatay sa kanya, pero hanggang ngayon dala-dala niya yung sakit at yung kirot. Actually, ang balita nga ay nasa loob pa rin ng kanyang katawan yung mga bala na tinira sa kanya, at yun ay isang napakasakit at napakabigat na bagay para sa isang media man na dalahin niya yun as long as he is existing. Sa mahigit 120 kaso ng work-related media murder sa Pilipinas na naitala ng Freedom Fund for Filipino Journalists mula noong 1986, problema palagi ang testigo o ebidensya na tatayo sa korte. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakababa ng conviction rate sa mga media murders, aabot lamang sa 8%. Samantala, mahigit kalahati ng mga media murder cases, tinatawag na cold or dead cases na dahil kulang ang testigo na magtuturo sa mga salarin. Ayon kay Quinsayas, napakalaking bagay na kaya pang ituro ni Martinez ang mga bumaril sa kanya. It's supposed to be a post-mortem statement. Yes, I'd like to think it still carries weight, but as I said, not as much as it would have if the victim had died. Dahil dito, kumpiyansa ang mga prosecutor na matibay ang kanilang kaso. Pero hindi pa rin ganun kabilis ang pag-ikot ng gulong ng hustisya. Setyembre 2005 pa lang naisampa na ang reklamo, pero umandar ito sa korte noon lamang 2007. Dahil isang army soldier si Alvaro Obregon, pabalik-balik ang mga papeles sa pagitan ng Office of the Ombudsman at ng Prosecutor's Office ng North Cotabato. Agosto 2007 na o 28 buwan matapos mabaril si Martinez nang irekomenda ng Office of the Ombudsman for Military and Law Enforcement Offices ang pagsasampa ng kasong frustrated murder laban kay Obregon sa Regional Trial Court ng Kabakan. Nirekomenda rin ang pagsampa ng kasong administratibo ng Philippine Army laban kay Obregon. Sa tagal ng panahong yon, ilang beses nang pinanghinaan ng loob si Martinez at ang kanyang pamilya. Minsan, sinubukan na raw niya magpakamatay. Wala na talaga ba? Wala na akong pakinabang kumbaga sa buhay. Para ba akong living dead? So, yun na. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. So, at that time, nag-isa lang ako sa bahay, sa kwarto ko. At ang asawa ko, inihatid niya ang mga anak ko doon sa school. Nag-isa ako doon. Kinuha ko yung baril ko. At barilin ko sana yung ulo ko. At nung kinalabit ko yung baril, hindi pumutok. So, doon, kasi hindi ko matanggap pa at that time kasi ganito, nalumpo na ako, wala na akong trabaho, hindi ko matanggap itong nangyayari sa buhay ko. Sunod-sunod pa ang mga dagok na dumating. Nagsara ang Hot FM radio station kung saan nagtrabaho si Martinez. At dahil baldado na si Martinez, hindi siya makapaghanap buhay. Minsan nga, umiyak na ako sa kwarto ko kasi maisip ko ang pamilya ko, 2 anak ko, nag-aral ng high school. Kasi wala na akong trabaho Kasi ako ang nagsuporta sa pamilya ko. Wala na akong trabaho, nakaupo lang ako, higa ng katri. Samantala, hirap din ang kanyang pamilya na dati umaasa lamang sa kanya. Iniwan na rin daw sila ng mga kamag-anak na natakot madamay sa gulo. Simula pa noon kasi nung nadisgrasya siya, wala sila Ayaw nilang bahagi kasi natatakot din sila ang balikan. Kaya yun ang dahilan na hindi kami nakauwi ng 1 taon kasi yung fear ko kasi yung pangamba ko na saan kami dadating, saan kami titira, sinong kukup sa amin. Kasi yun ang sabi nila nung pag-alis namin papuntang Davao na ayaw nila masali sa pamilya kasi baka sila yung balikan. At dahil sa mga patong-patong na problema, naglabasan ang mga tampuhan sa pamilya. Ngayon nagkakaroon ako ng problema dun sa batang lalaki kasi alam ko mayroon siyang sama ng loob. Nung maliit pa siya parang wala lang. Pero ngayon siguro sabi niya ganun, minsan maiatay niya bang kainis man yan, hindi sana nagkaganyan si Papa, maganda sana ang buhay. May trabaho, sabi ganun. So parang makuhan ko na may sama talaga siya ng loob sa nangyari sa papa niya. Kaya di ko rin siya ma-blame. Kaya minsan kung mahikwanin siya na hindi ka agad-agad magkuhan, parang nagkuhan siya ba? Hindi sana nabaril sabi ko ganun. Kasi ako babaril. So, kasi sa papa sila lahat umaasa. Kaming lahat nung may trabaho pa siya, lahat halos pumunta sa bahay, kapatid, mga kahit sino.
Pero nung nagkaganyan na sila, doon na talaga ako nakaramdam ng depression kasi iniwan kami. Naintindihan ko naman din. Siya na lang. Kasi minsan, aburidong ulo niya ba? Mag-away kami. Sabi niya, ganito buhay natin, bakit ganito? Naintindihan ko man din kasi alam mo na, basta tao na pagod, aburido. Yan talaga. Yan siguro ang Panginoon. Tingnan natin. Siguro ang Panginoon. Yan talaga. Sa ngayon, kinupkup na si Martinez ng Witness Protection Program ng Department of Justice at nakatira na siya sa isang safe house, may kaunting living allowance at may security na kasama. Pero kahit papano, hindi pa rin ito sapat, lalo't ang dalawang anak niya ay nag-aaral pa. Si Mrs. nagdinegosyo na lang ng pagluluto ng mga kakanin para maitaguyod ang pamilya. Yun na lang ang challenge ko sa mga bata. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung ganun. Kaya parang ugali ko minsan sa kahit wala. Sabi ko, meron talaga. Alam ko. Kasi kung sabi mo wala-wala, ma-discourage din sila, ma-depress sila. Paano pa mag-aral ito? Wala man pala. Ganun. Samantala, umandar na ang kaso laban kay Obregon at Quiñones. Pero sa simulat sa pool, nagkaroon kaagad ng problema. Si Obregon na itinuro ni Martinez bilang gunman ay nagpresenta ng alibay. Sa kanyang counter-affidavit, giniit ni Obregon na siya ay nasa kalagitnaan ng isang combat patrol laban sa Abu Sayyaf sa probinsya ng Sulu nang mangyari ang pamamaril kay Martinez. Ang Sulu ay mahigit 400 kilometrong layo mula sa Kabakan. Nakausap ng PCIJ ang abogado ng mga akusado pero ayaw nitong magbigay ng pahayag. Sa halip, nagpresenta sila ng mga dokumento na magpapatunay raw na wala si Obregon sa Kabakan nang mangyari ang pamamaril. Sa investigation report na sinumite ni Colonel Renwick Rotacio sa 6th Infantry Division noong Abril 17, 2005, pinandigan si Obregon ng commanding officer nito. Ayon kay Colonel Rotacio, nasa Barangay Lanao Dacula Elementary School si Obregon sa Parang Sulu nang mabaril si Martinez. Naglabas din ng mga certification ng mga superior officer ni Obregon na nasa Sulu siya noong araw na yon. Isang certification mula kay Lieutenant Vincent Viray, ang kanyang company commander, at isa pang hiwalay na certification mula kay Colonel Rotacio. Pangatlo, isang hiwalay na certification na pirmado ng lahat ng battalion officers at non-commissioned officers. At pang-apat, isang certification na pinirmahan ng kapitan ng barangay Panabuan sa Indanan, Sulu, na nagsasabing naroon nga si Obregon nung araw na yon. Katunayan, Marso pa lang raw, pinadala na si Obregon ng 6th Infantry Division sa Sulu. Isa pang dokumento ang tinatawag na task organization o ang pagkakahanay-hanay ng mga sundalo sa isang command. Dito raw sa task organization na ginawa noong Marso 27, 2005, si Obregon raw ay nasa 2nd Squad ng 1st Platoon Alpha Company, 75th Infantry Battalion sa Indanan, Sulu. Ayon sa mga abogado ni Obregon, literal na isang batalyon ng kanilang mga testigo na magsasabing nasa kalagitnaan ng giyera si Obregon nung araw na mabaril si Martinez. Pero ang hinanakit ni Martinez, nasa laya pa rin ngayon si Obregon dahil frustrated murder lamang ang kaso, nakapagpiyansa ang mga akusado. Reklamo pa ni Martinez, active duty raw muli si Obregon habang pending ang kaso sa korte. Minsan pa nga raw, dumating ito sa korte na naka-uniforme kasama ang isang squad ng mga sundalo. Noong nakulong sila, after 1 week ata, nag-property ban sila. So yun dahil lang nakalabas. At ngayon, naka-duty pa rin. So active duty siya ngayon? Active po siya naka-duty sa Cagayan, Osamis. Ako nga ang kawawa, ako pa ang biktima, ako pang nagtatago. So yun ang problema ko. So sana matulungan ako sa ating gobyerno na matanggal siya sa serbisyo. Unfair naman sa akin. Siya nagsusweldo, ako nakaupo. Yun gani minsan sinabi ko sa ating prosecution, bakit ganito? Na mayroong kaso ang isang military naka-duty pa rin hanggang ngayon. So yun sana ang tutukan nila na lalong-lalo na sa ombudsman, di ba? Ito yung talagang nakakalungkot, no, sa point of view ng media. Kasi kung baga klaro na nandiyan na yung naituro na kung sino ang bumaril at naisampa na sa korte ang mga kaso, pero sa mga kadahilanan na out of control at hindi na siguro makaya na sa level lamang ni Pastor Alberto Martinez at sa mga taong tumutulong sa kanya, nakakalungkot na yung mga sangkot ay malaya at ayun, bumalik pa sa dating tungkulin.
Ito raw ngayon ang kinakatakot ng mga Martinez, kung may kakayahan si Obregon na gumanti sa pagkakadawit sa kanya sa kaso. Hanggang ngayon may trauma pa ako eh. Kung may magputok-putok dito, yung mga CBO dito, may mga sundalo dito magdating galing sa kanilang duty, magpaputok. Pubiya na ako eh. Para ako mabaliwa. Kasi napubiya ako, pati pamilya ko, mayroon na silang pubiya. Kinakaya ko po kasi kami-kami lang eh. Laban din siya kasahan sa iba. 6 na taon matapos ang pamamaril, ngayon pa lang magpipresenta ng ebidensya ang depensa sa kaso. Mahaba pa ang babagtasin ng kasong ito. Maaari raw umabot ng 2 hanggang 4 na taon pa. Samantala, si Pastor Martinez ay walang magawa kundi ang maghintay at magdasal na hindi magtatagal, makakamit niya ang hustisya habang siya ay nabubuhay pa. Pinakapangunahing kailangan ni Pastor Alberto Martinez ay yung tulong pinansyal. Siyempre, secondary na yung moral support at saka yung pagkalinga sa kanya. Kaya po, alam ko po kaya sa tulong ng Diyos po na gumagabay palagi sa akin. Tapos sa mga anak ko po kinukuha ko yung lakas ko sa pag-araw-araw. Doon ko inuhugot yung lakas ko sa mga anak ko. Para magpatuloy ang buhay. Kasi sabi ng doktor wala na daw kasi basag lahat ng spinal ko at saka yung lumbar ko. Para hindi na ako talaga makalakad. Ganito na ako hanggang buhay. Pero hanggang makasalita pa ako, hanggang salita lang. Siguro mayroon pa akong misyon sa buong mundo na gawin. Yun siguro dahilan ng Panginoon na hindi pa ako mamamatay. I'd like to believe that because the victim was actually able to see his assailants just before he was shot and actually saw the assailant. Allegedly, he claims saw the assailant or the accused pull the trigger or shoot him or was holding the gun. Yes, I'd like to believe we have a strong case. But again, as I said, it will all depend on how the judge appreciates the evidence presented in court. Sa akin naman, kasi nandyan na sa korte, once na buhay pa ako, itutuloy ko ang kaso. Doon ka na kasi sa korte. Pero kung ano ang judgment ng hukuman natin, ang mga judge, na wala na po akong magawa. Hindi. Ang Diyos na bahala.